Official na, nagsimula ng i-roll out ng YouTube yung pinaka-latest updates ng Shorts this 2026. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isang feature dito na posibleng magbago kung paano pinapanood ang mga shorts mo. Actually, akala ng karamihan, simpleng pagbabago lang ito sa YouTube Shorts. Pero ang tanong kung iisipin mo, bakit ngayon lang ginawa ng YouTube yung mga updates na to? Kung creator ka na nakafocus sa shorts, uunahan na kita. Hindi lang ito about sa bagong design. Posibleng may epekto ito sa viewer behavior, retention, engagement, at kung paano nare-recommend ng system ang mga shorts videos mo. Okay, for those na hindi pa naka-receive or hindi nakatanggap ng ganitong email about sa shorts update na to this 2026, guys, again, this is official from YouTube at hindi ito bug. So baka iniisip ng iba, experiment lang to ni YT. Hindi. Naka-indicate din po doon na official rollout na po ito sa maraming mga users. And FYI mga ma'am sir, kahit yung mga matatagal na alam to, na kapag si YouTube mismo ang nag-email, official yan. Totoo yan. Ibig sabihin, seryoso talaga silang bigyan or baguhin yung experience ng mga viewers. So makikita nyo dyan sa email, yung pinakaunang update na ginawa nila is itong tinatawag na clear screen mode. So, anong ibig sabihin ng update na to, itong clear screen mode na to sa mga creators? Ayan, para lang sa mga hindi masyadong naintindihan kung para saan ito. Guys, lalo-lalo para sa mga baguhan na gumagamit ng mga shorts videos. Makakapanood ka na ng wala nang distraction sa view mo. So, from the word clear screen mode, so wala ka nang makikita dyang mga like button and whatsoever sa screen. At kapag walang distraction, ano yung magandang epekto nito? Di ba mas matagal nakatingin yung mga viewers natin? Mas matagal silang nakafocus dun sa videos o dun sa content. Ano yung magiging resulta niyan? Ano yung magiging epekto niyan kung matagal silang nakafocus, matagal silang nanonood? Syempre, tataas yung ating retention. At isa yan sa pinakamagandang epekto ng update na to. At kapag mataas yung average watch time, alam nyo naman ang mangyayari. Mas maraming pagkakataon na i-push ng algorithm ang shorts mo. And alam naman natin na kapag mas mataas na AVD or average view duration, mas malaking tsansang ma-recommend ang shorts mo. Mas maraming views, syempre, ibig sabihin mas malaki yung potential ng earnings mo. So pangalawang update, ito po, yung times to playback speed. This update says, watch your way. We know you value your time, and speed settings have been one of the most requested features from the shorts community. You can now double the playback speed on a short to absorb information more quickly or find your favorite part faster. Actually, mga ma'am sir, dito sa update na to, maraming mga creators yung natuwa. Meron ding mga hindi at tingin nila ay delikado yung update na to. Possible nga naman din na manibago yung mga viewers sa shorts, no? Kapag pinanood nila ng double yung speed o naka times 2, mas mabilis nga naman matapos ang video. And then, mas mabilis din ang consumption. Mas maraming shorts yung mapapanood. 'Di ba? Pero kung let's say, mabilis magsalita yung creator, yun lang, baka hindi masyadong maintindihan. At possible, baka i-skip kaagad. Pangatlong update sa shorts is yung dating like button, papalitan na ngayon ng heart icon. Kung titingnan mo, no, ang dating nito sa ibang creators, akala nila parang, ano ba tong update na to? For cosmetic lang ba? So guys, ito opinion pa lang, no? Possible reason, no? YouTube wanted na gawing mas emotional yung tinatawag na engagements or interactions. Kung yung dati, alam mo yun, basic, like, diba? Pero ngayon, pinalitan niya na ng heart icon on which is yung dating nito, wow, I love this video. 'Di ba? Something na merong emotion. Okay, pang-apat na update sa shorts, pinalitan na yung dislike button. Actually, iba-iba yung mga naging reaksyon ng mga creators dito nung nalaman nilang tinanggal na or pinalitan yung dislike button sa shorts. And guys, dito naman sa update na to, ayan, baka may mga viewers tayo na malungkot kasi, hindi ko na madi-dislike yung mga video ni charot. Huwag kayo malungkot guys, kasi hindi ibig sabihin na wala ng negative feedback. Ayan, sa halin, napalitan lang yan ng not interested. So, para kay YouTube, para i-personalize nga ang mga recommendations. So, halimbawa tayo, yung mga dadaan lang sa newsfeed natin, yung mga love natin panoorin, yung mga gusto nating panoorin, yung mga hindi natin trip, yung mga etong na-mark natin na not interested, so hindi na po yan dadaan ulit sa ating recommendation. Kumbaga, mamarkahan na yan ni YouTube na hindi na yan padadaanin. Kumbaga, naka-personalize na yung mga recommendations.
Aside from that, meron din silang dinagdag na mute button for shorts. And Ma'am Jem, tanong lang, ano ba yung mga posibleng epekto nito sa algorithm nitong mga latest updates na to sa shorts ngayong 2026? Yung mga Ma'am Sir, disclaimer lang, no? Wala pang sinasabi sa YouTube na babaguhin nila yung algorithm with regards on these updates. Pero sa nakikita kong posibleng epekto nito, opinion ko magkakaroon ng higher retention sa mga shorts videos. Ano pa? Better viewing experience dahil mas less na yung distractions while we are watching shorts videos. What else? More session time, more shorts consumption, and yun nga lang guys, no? If ever na mangyari yun, sa nakikita ko, no, mas dadami, mas lalawak yung competition sa mga shorts. And kung tatanungin niyo ako guys kung ano yung isa sa pinakamahalagang update sa palagay ko na alam mo yung tututukan ko, siseryosohin ko sa mga nabanggit ko. Para sa mga shorts creators So, hindi yun yung heart icon o yung pagkawala ng dislike. So, ang dapat mong bantayan sa tingin ko ay yung clear screen mode. So, bakit ko nasabi? Dahil kapag mas maraming viewers yung nanonood ng walang distractions, mas lalong magiging mahalaga ang retention at quality ng mismong content mo. At alam nating lahat yan, retention ang isa sa pinakamalakas na signal para ma-push ng YouTube ang isang short video. So, ayun guys, minsan kasi, di ba, yung hindi natin inaasahan yung mga maliliit na updates. Yung pala yung may malalaking impact or malaking epekto sa mga creators. Sa una, akala natin basic updates lang, simpleng updates lang, for cosmetic, pang display. Habang ikaw, na tumatamo sa isip mo is just a simple updates, no? Simple changes, yung iba nagsisimula ng mag-adapt. Habang ikaw hindi ka pa rin masyadong satisfied doon sa mga updates na nakita mo, yung ibang mga shorts creators hindi mo alam, nagpaplano na, nag-iisip na ng next step nila. So, ayun lang mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo, napulot kayo sa latest updates na to about shorts this 2026. So, and guys, if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga ganitong klaseng video. All my channel's members, ayan, thank you so much guys sa mga nakasupport pa rin hanggang ngayon, naka-join pa rin sa ating channel. Thank you so much guys sa mga nagre-rejoin. And ayan, sana madagdagan pa po tayo, sana makasama pa kayo ng matagal. So ayun guys, God bless and more power po sa inyong mga channel. And of course, yung mga bagong subscribers natin, ay yung mga dating subscribers na, pero until now, nakasupport pa rin sa ating channel. And thank you so much guys sa mga loyal supporters natin sa comment section. Ayan, nandyan palagi. Ayan, thank you so much. I hope lahat tayo sumakses dito. Hindi lang ako, hindi lang sila, hindi lang kami. So, lahat tayo ng mga small content creator. So, ayun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching. See you in my next video. Bye po!